Okay, morning. Half na tayo ng November. Ngayon pa lang tayo makapag-upload. Paparamdam lang ng konti. Si Boss Buboy! Ano na tayo? Bibigay tayo ng yung mga questions nyo. Mga na hindi ko nare-replyan. Kasi alam niyo naman na nagpa-renovate tayo. Tapos ang daming ginagawa. Tapos pa tuloy yung ginagawa. Magde-December ngayon. So talagang durugan ng trabaho. Lahat. Process kami ng chicken, process ng tapa, process ng bagnet. Pakita natin. Saan lang tayo alternative. Laki-laki ng... Tapos, ito ang jolts natin. First question na nakalagay natin dito ay... Paano ba yun? Meron dito ang unang question na sa atin. Okay, Mang Domeng, patingin naman kung paano nyo i-cut yung jowls bago ilaga. Bumili kasi ako nung nakaraan isang box, ang pangit ng mga cuts na nagawa namin. Okay, first things first, kapag susundin natin yung proseso natin pagdating sa pagbabagnet, no? Kailangan huwag masyadong maliit. Okay, huwag masyadong maliit ang cut kasi tendency niyan, it's either magda-dry ng sobra at titigas. Eto, okay na to. Ganitong cut niya. Okay na yung ganyan laki niya. Kapag naman pahabang ganito pwede. Mahaba. Basta at least yung thickness niya malaki, makapal. And meron pa tayo sa question dito. Sir, sinasama nyo ba yung mga ano man tawag rito? Lymph nodes or colony. Sir, part yan ng part ng meat yan. Kung gagawin niyo naman sisig wala namang problema yan. Tsaka hindi naman lakason yan. Pero it's up to you pa rin kung gusto niyo isama or hindi. Okay? Parte ng yan, walang problema diyan. So, kung aware sila or kilala nila ang sisig gray, ganito ang ginagawa nila. Kuha tayo ng peraso. Papakita ko sa inyo. Sila kapag nagsalang sila isang buo. Malambot ba to, boy? Open mo nga to, boy. Open mo to. Meron tayo 200 kilos ng jowls ngayon. Yan. Unbox natin. Ganyan itsura niya. This is Cooper Class A na jowls. Pag sinabing Class A, siya yung hindi mataba, malaman siya. Para siya yung pinaka very good alternative sa liempo. Yan. Kamayin mo na nga ito, boy. Hugas ka naman, di ba? Pakita mo lang yung Liga. Pakita mo lang yung cut. Kasi gusto nila yung actual na cut Yung sa sisig gray, kuha ka pa ng isa. Bali dalawa. Pakita natin yung pagkakaiba niya. Tigas pa. Pero nilabas may mga yung pinatoko. Yan. Sige. Yan yung itsura niyan, mga ma'am sir, no? Ito bandang ilong na to Ito bandang ilong. Tapos ito bindang batok. Yung mga laman na yan is batok, then pisngi. Yan ang itsura niya. Hindi naman siya pare-parehas. Pero, unahin mo to, boy. Unahin mo to. Unahin mo to. Yan. Yung cut muna natin. Kung paano natin siya i-cut. Kinakat lang namin into chunks. Kasi mas madali siyang iprito pag naka-chunks. Yan. Ganyan lang. Ganyan. Lagyan mo na dun. Okay na to? O kakat mo. Okay na yun. Tapos ito naman sa sisig gray. Ganito ang ginagawa nila. Buo nila sinasalang yan. Tapos i-cut mo ng 3 yan, boy. Hiwaan lang. Hiwaan mo lang. Hiwaan. Malalim, ha? Yan. Ang reason kaya nila ginagawa yan, laliman mo pa yun. Ang reason kaya ginagawa nila yan, kasi meron kasing point to na kapag nilaga mo, malambot na yung nasa labas, pero yung nasa loob may dugo pa. So kaya ang ginagawa nila ganyan. Kaya pag nakita nyo sa store ng sisig gray yan, tuyot na tuyot yan, tapos nakaganyan. Nakabuka yung mga gitnaan niya. Yan ang gagawin nyo. Meron pa nag-comment sa atin, sabi niya parang humigop daw ng sobrang mamantika daw. I suspect
na dahil yan sa binili nyo na klase ng Jules. Yun. Siguro tama yung ginawa nyo, pero kumbaga yung nabili nyo yung Jules talaga sobrang taba. Diba? Okay, next question. Thank you from Sharon Santos. Yan. Thank you Mang Doming. May question lang po kasi ginaya ko yung style nyo. Pero medyo marami pa kasing natira na fry ko nung una. Saan ko po siya pwedeng ilagay? Sa ref lang ba or sa freezer? And how many days po ito pwede sa ref? I-refry na lang ba ulit pag kakainin na po ulit? Hope to receive your answer. Thanks. Yes, ganito. Always. If safety matters, always freezer. Don't ever consider na nasa baba. Okay? Kasi kailangan natin rito is to preserve. So, freezer talaga, hindi pwede sa baba. Oo, magtatagal 1 to 2 days. Okay pa. Pero sabihin mo yung tatagal up to 1 week to 2 weeks shelf life. Much better talaga kung nandoon tayo sa freezer. And ano pa yung question niya? Yes, pwede po yun. Pagkalabas nyo, ito nyo, i-refry nyo lang po ulit. Ganun lang mangyayari. Tapos question ulit. Ay, eto. Magandang question to. Okay. Mang Doming, pwede po ba ulit magtanong from Melvin Tamayo? Bala ko po kasi mag-start ng sisig business. Tanong ko lang po kung Mang Doming kung ilang grams po ba dapat sa sisig at magkano. Ganun din po sa lechon kawali para lang po sa idea. Salamat. Again, 'di ba kapag ganito yung mga question yon, sinasabi ko lagi, it depends doon sa magiging costing ninyo. Depende doon sa raw materials na magkano nyo makukuha. Kasi baka mas mura yung kuha ko, mag-defer tayo, magkaroon ng danger doon sa costing ninyo. But then again, share ko sa inyo kung ano yung sa akin. Sa sisig ko ay ang solo order na meron kasamang rice tsaka egg ay, boy, ilan tayo? 70 grams? Ayun, 70 sa sisig meal, and pagdating naman sa sharing means is sharing, 2 to 3 packs, 170 grams. Okay? Tapos, sa lechon kawali or sa bagnet natin, ang meal, boy, ang meal natin sa bagnet, 110 grams. Tapos, kapag sa sharing naman, magkano? Ilan? Ha? 300 grams. Yun. So, di ka nalugi doon. And then, next question natin ay okay. Ito yung question nila. Sana, from Martin, Sir Martin, sana ma-share din recipe ng barbecue. And isa pa ay kay Sir Martin din, barbecue recipe, baka meron kayo. Yes! Meron po akong barbecue recipe. Meron po tayo, kasi dyan po tayo nakilala, kasi Mang Doming's Barbecue ang tindahan natin. But then again, ito po ang sagot ko. Meron akong alternative recipe. I will not be able to give you the exact recipe para sa barbecue namin. Kasi 2 days ago, nag-sign up na po ako for franchising consultancy. Franchising consultancy is, ito po sila yung mga kumpanya na nag-aayos ng franchise method or franchise system ng mga businesses. Meaning, aayusin nila lahat ng sistema mo, lahat ng legal papers mo para makapagpa-franchise na tayo. And Mang Doming's Barbecue I will be open for franchise na after a year. Yes, ganun po katagal ang proseso ng pag-develop ng franchise. Hindi po yan basta lang, oh may business ako, pa-franchise ko na to. Hindi po ganun yun. Magkakaroon kayo ng problemang malaki kapag ginawa nyo sa business nyo. Why? Kasi kailangan natin makipag-usap sa mga expert when it comes to legal matters and also sa system na kailangan gawin at i-develop sa mga businesses natin. Hindi po ganun yun kadali. Magkano ba ang binayaran natin? Wait lang. Ito ang question. Sabi kasi ni John Lester Santiago. Okay, shoutout sa'yo sir.
Mang Domeng, ask ko lang sana if paano mag-start ng business tas ipapa-franchise mo sa iba. Sana masagot po. Thank you. Yes, yun po ang sagot ko. Hindi po ganoon kadali ang magpa-franchise ng businesses. It will take time, it will take effort, kasi ultimo toothpick na gastos dyan, kailangan mong i-document lahat yan, as in every sense. Ayan ang ginagawa naming trabaho ngayon. Mama, pakiabot naman yung yung manual. Mama. And also, a big tons of money ang kailangan natin. Pakiabot naman ng manual, Mama, ng RK. Okay. Sir, magkano binigay nyo? Magkano ang ginastos nyo para makapag-sign up sa franchising company? Paano ba? Naka-discount naman tayo kahit pa paano kasi it's December and may promotion sila. Since 2018, pangarap ko na talaga to eh. Pangarap ko na yun na yung target ko. Naka-mindset na ako may franchise to yung business natin. Ang babayaran ko po is kabuuan ay 360,000. Okay, naka-discount tayo ng maganda-ganda. Ito po ang reviewer ko. Yan. Yan ang reviewer ko. Ganyan kakapal. Ayan. I-reviewin ko yan kasi kailangan kong may document lahat ng mga expenses, kinikita, magkano yung kinita nitong buwan na to, nung buwan na yan. Sa lahat kailangan i-document yan para may present sa mga gustong mag-franchise. Right now, ang franchise inquiries ko is tumataas na, nasa 20 plus na ang gustong mag-franchise. Pero syempre, hindi pa naman sure lahat yan. Ganun lang naman talaga yon. Minsan, yung iba dyan, bugso lang ng damdamin nila. Pero, the good thing is, yung mga nagtatanong from 2020 or 2019 na kung nagpa-franchise na ba ako, sila pa rin yung mga nagtatanong until now. So, talagang inaabangan nila. And, yun lang. Kailangan lang namin trabahuhin lahat by next year. Open na for franchise. Pero syempre, hindi naman pwede pagka-open yan. Tatanggap na tayo lahat. Kahit gustong-gusto, kahit may pera lahat, hindi natin priority. Ang priority natin is quality over quantity. Okay? So, quality means hindi tayo tatanggap ng sobrang dami agad. Huwag tayong mabulag sa pera because ang mangyayari dyan, baka tayo mag-collapse. Okay? So, after maayos ng system na yan, siguro 2 to 3 franchise a year. Ganun lang yun. The reason why marami bumabagsak na mga franchise, nagdi-DIY or do-it-yourself na mga system, nagbabasa sa YouTube lang, tapos ginagawa nila pagdating ng nagkagipitan, wala na silang magawa kasi hindi nila alam kung paano i-process yon. We have to talk to experts before tayo mag-franchise. Okay? Hindi biro yan. Pwede kang mademanda dyan, pwede kang magkaroon ng trouble dyan pagdating dyan. So, kung meron ng pera, meron nang iaalat na pera, kami pinag-ipunan namin to. So, ngayon, handang-handa na talaga kami. And balik kami sa pagka-estudyante para reviewin lahat ng system namin, para reviewin lahat ng data namin, i-compile lahat, then ipapasa namin. Okay? That's all for today. Tapusin lang namin lahat ng trabaho. Goodbye.